Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ador. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindanao. Saan ka ba nanggaling, Ador? Hindi mo ba alam, nagkakagulo na sa baryo? Alam mo namang nagkalat ang mga rebelde sa lugar natin eh. Bakit hindi ka nalang pumirme dito sa bahay? Mamaya niyan, mabalitaan ko na lang patay ka na. Wika namang Crispin. Pasensya na po, Dang. Naghahanap lang po ako ng pagkakakitaan. Wala na kasi tayong makain eh. Tugon ni Ador. Anong walang makain? Merong bigas. Kung gusto mo ng may uulam, may mga gulay naman sa paligid. Bakit hindi mo muna pagtiyagaan ng mga yan? Alam ko naman po yun, Tang. Pero Ang sabihin mo, hindi ka pa rin tumitigil sa kakahanap kay Supremo Berong. Ador, matagal na tayong pinabayaan ng taong yon. Hindi na siya babalik dito. hindi po ako naniniwala, Tang. May isang salita si Supremo at siguradong balang araw babalik siya upang lipunin ang mga tulisang nagpapanggap na kasapi ng samaan. Hanggang kailan ka ba maniniwala sa pangarap na yan, Ador? 5 taon na nakakalipas, simula nang umalis si Supremo. Marami na sa mga kasama niya nagsipagtiwalag. Hindi na sila naniniwalang babalik siya. Kaya ikaw, harapin mo na rin ang katotohanan na wala na si Supremo. Hindi, Tang. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo. Alam kong babalik si Supremo dahil nangako siya sa akin noon eh. Nangako siya sa amin ng mga kaibigan ko. Ay naku, Ador. Maging ako umaasa pang babalik ang taong yon, gaya ng pinangako niya. Pero nasaan siya? Halos lugbok na ang bayan natin dahil sa kaguluhang nangyayari. Nang mga panong ito, nakatira si Ador sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Iloilo. Kasamang namumuhay ang kanyang lolo na si Mang Crispin. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga ito bago pa salakay ng mga rebelde ang kanilang baryo. 5 taon na ang nakakaraan, namumuhay ng payapa ang mga tao sa lugar. Sa pamumuno ng isang matapang at may prinsipyong kapitan. Kilala ito sa tawag na Supremo Berong. Kinakatakutan ng karamihan dahil sa angking pambihirang lakas. Sinasabing may biyaya si Berong na nagmula sa mga engkanto kung kaya't hindi ito tinatablan ng anumang sandata. Sa paglipas ng panahon, halos nagsipagtandaan na ang mga kasabayan nito. Ngunit nanatiling bata ang itsura ng Supremo. Ito rin ang dahilan kung bakit usap-usapan sa kanilang baryo na ipinagpalit niya ang kaluluwa sa engkanto kaya hindi ito namamatay. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga tao na isang malakas na gabunan ang Ginoo. Mula sa lahi ng malalakas na aswang na may kakayahang panatiliin ang kanilang anyong tao at hindi kumakain ng hilaw na laman. Inilihim ito ng Supremo sa lahat, maliban na lang sa kanyang tiyuhi na si Mang Crispin. At para mas maunawaan niyo ang lahat, aatras tayo ng 5 taon. Bakit mo ko pinatawag sa lugar na ito, Berong? Pwede tayo mag-usap sa bahay. Gaano ba kahalaga ang sasabihin mo? Tanong ni Mang Crispin. Nang mga sandaling ito ay nasa loob sila ng kagubatan, walang sino man ang nakarating sa bahaging iyon ng baryo dahil masyado na itong masukal at punong-puno ng mababangis na hayop. Lubhang mahalaga, Tio Crispin. Alam mo kung ano ang totoo kong pagkatao at ayoko may makalam nito lalong-lalo na si Ador. May kinalaman ba ang pagkatao mo sa gusto mong sabihin? Opo, Tio. Gusto kong manatili itong lihim. Alis ako dahil kailangan kong makipagkita sa iba kong kalahi bilang pagrespeto sa aming tradisyon. Pakiusap, pangalagaan mo ang baryo habang wala ako. Paano ko naman gagawin yon?
Matanda na ako. Wala akong lakas ng kagaya mo. Hindi rin ako papakinggan ng mga tao. Makikinig sila sa iyo, Tiyo. Magtiwala ka lang. Ako nang bahalang magpaliwanag sa lahat. Para din naman sa atin ang gagawin ko. Dahil alam kong darating ang panahon na hindi ko kakayanin ang mga banta ng tulisan. Kahit malakas ako, maaari pa rin silang manaig dahil sa dami ng kanilang bilang. Hindi ko alam kung magagawa kong pamunuan ng maayos ang baryo. Kagaya ng pamumuno mo. Pero sisikapin ko, Berong. Kung ano man ang gagawin mo, naway magtagumpay ka. Sisiguraduhin ko, Tiyo. Gusto ko nang wakasan ang kaguluhan dito sa atin. Tayong naiipit sa banggaan ng mga militar at tulisan. Kami ang nakikipaglaban para sa karapatan at napagkakamalang masamang tao. Simula pa lang sinabihan na kita, Berong. Walang kahihinatna ng pakikipaglaban sa gobyerno. Sa uli, kayo pa rin ang talo. Ito mismo ang dahilan kung bakit ko kailangang umalis. Dahil gusto kong manalo sa labang to. Gusto kong marinig ng pamahalaan ang hinanaing nating mga magbubukid. Hay nako, bahala ka na. Basta hindi ako nagkulang ng payo sa'yo. Kausapin mo si Ador at sigurado magwawala yon kapag nalamang aalis ka. Ako nang bahala sa kanya, Tiyo. Halina ho kayo. Bumalik na tayo. Pagdating sa tahanan, masaya silang sinalubong ni Ador. Supremo, buti o nandito na kayo. Nakapagsaing na rin ako. Handa na rin po yung ulam nating iniyaw na isda. Aba, ayos yan eh. Nagugutom na rin ako eh. Halika na, kumain na tayo. Sige o, magugas po muna kayo ng kamay. Masugid na tagahanga ni Berong si Ador. Bata pa lamang nakikita na ng binata ang mga mabuting gawa ng Ginoo. Kaya naman tinularan niya ito. Habang kumakain, napansin ni Ador na tahimik si Mang Crispin. Hindi to karaniwang ugali ng matanda dahil sa tuwing nasa pagkainan, palagi itong bumibida. Dang, pansin ko kanina pa kayo tahimik ah. Masakit po ba ang ngipin nyo? Hindi naman. May iniisip lang. Napakasarap nitong inihaw na isda eh. Magaling ka talaga magluto, Ador ha. Iniyaw na isda lang po yan, Tang. Sinasabi ko na eh. May problema kayo eh. Ako na nga magsasabi. Ador, kailangan kong umalis. May asikasuhin lang na mahalagang bagay. Pero pangako babalik ako. Saan naman po kayo pupunta sa Premo? Kailangan po kayo ng baryo. Wala pong mamumuno sa mga kasama nyo. Si Tatang Crispin mo na ang bahala doon. At isa pa, wala namang manggugulo dito habang wala ako eh. Takot lang na mga yan. Iba pa rin po kung nandito kayo. Hindi po natatakot ang mga tao na baka salakayin kami na matulisan. Sandali lang naman ako, Ador. Basta pangako, pagdating ko, matatapos na ang lahat ng kaguluhan. Paano kung matagalan kayo? Sinong magtatanggol sa baryo? Sandali lang ako. Basta isipin mo lang na kailangan ko tong gawin para sa kapayapaan ng baryo natin. Matapos ang usapang iyon, kinabukasan umalis si Berong. Ilang linggo ang nakalipas. Hindi to bumalik. Hanggang sa umabot na ng taon. Sinalakay ng mga tulisan ang kanilang baryo, maging ang mga militar. Pinagkamalan silang nanggugulo sa bayan. Kaya naman inaresto ang ilan sa mga kasama ni Berong. Mula noon, malaya nang nakakapanggulo ang mga tulisan sa lugar hanggang sa naging sentro na ng labanan ang mismong baryo. Balik tayo sa kasalukuyan. Habang nagtatrabaho sa palayan, nakita ni Mang Crispin ang pangkat ng mga sundalo na pinamumunuan ng isang mabait na sarhento. Malayo pa lang, kumaway na ang matanda at sumenyas na doon sa kanilang tahanan mag-usap. Nakuha naman ng mga militar ang gustong sabihin ng matanda.
Kaya nag-iba ng daan ng mga ito papunta sa mismong bahay ni Mang Crispin. Sargento Delio, bakit napadalaw ka? Alam mo namang mayat maya, sumusulpot ang mga tulisan. Tapos ilang tao lang ang kasama mo. Importante ba ang pakay? Parang ganun na nga, Manong. At saka pasensya na ha. Makikibalita sana ako tungkol kay Berong. Gaya ng dati, hindi pa rin nagpaparamdam. At mukhang hindi nababalik ang taong yon. Iniwan niya ang baryong ito. Nakakalungkot man isipin pero yon ang katotohanan. Naku naman oh. Kung kailan kailangan yung tulong niya, saka naman wala. Ikinalulungkot ko, Sargento Delio. Pero mukhang hindi kami makakatulong sa inyo. Pero matanong ko lang, ano ba ang dahilan? Bakit kailangan mo ng tulong ni Berong? Hindi ba tinutugis nga siya ng mga militar? Malaking gulo ang paparating, Manong. Namataan ng ilan sa mga kasama ko malaking pangkat na mga tulisan mula sa kabilang pulo. Nananalakay sila sa ilang bahagi ng bayan. Marami nang namatay. Bawat lugar na madaanan nila, nagmimistulang sementeryo. Hindi rin alam ng pamunuan namin kung paano silang pipigilan. Hindi ba nagawa nyo ng pigilan ng mga tropang nauna sa kanila? Bakit ito wala kayong magawa? Mas matinik magtago mga to. At higit sa lahat mas mara sila. Ilan na sa mga kasamahan ko ang nahuli ng bagong pangkat na yun. Natatagpuan naming wasak ang katawan na parang hindi tao yung may gawa. Baka nga hindi taong may gawa. Pabulong na wika ni Mang Crispin. Po, paano niyo nasabi? Wala naman. Pasensya na. Pero mukhang wala akong may tutulong sa problema mo. Ayos lang po, Manong, pero matanong ko lang din. Nasaan si Ador? Mukhang nasa baryo na naman ang batang yon. Nababagot siguro. Naku, delikado pa naman ngayon sa baryo. Sige po, tutuloy na kami ha. Dadaanan ko lang si Ador sa baryo at papauwiin. Mas mabuti pa nga yan. Mag-iingat ka, Sargento. Salamat sa pagbisita. Tumuloy ang pangkat ni Sargento Delio papuntang kabisera. Pagdating sa lugar, nakita nito kagad si Ador. Nakaupo ang binata sa ilalim ng puno. Uy Ador, anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa hinahanap ng tatang mo ha. Kaya pala, Sargento. Inaantay ko po kasi dito si Supremo Berong. Kayo po, ano pong ginagawa nyo dito sa patag? Si Supremo din sana ang pakay namin. Kaso hindi pa rin siya bumabalik eh. Umuwi ka na at... Hindi na ituloy ng sarhento ang sasabihin. Biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Dali-daling hinila ni Delio si Ador upang magtago sa likod ng puno. Hindi nga ako nagkamali. Nasundan tayo ng mga tulisan. Ador, kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas sa pinagtataguan mo. Wika ni Delio. Matapos ay inutusan nito ang mga kasama na gumante ng putok. Mabuti na lang, may mga tumbang puno sa paligid na siyang nagsilbing taguan ng mga ito. Habang nagkakaputukan, napasilip si Ador at nakitang sobrang dami ng kalaban. Iilan lang ang bilang nila Sargento Delio, kaya alam niyang madedehado ang mga ito. Wag na wag niyo silang hahayaan na makalusot sa depensa natin. Walang atras! Wika ni Delio. Patuloy na nakipagputukan ng baril ang mga sundalo sa tulisan nang bigla na lang tumahimik. Teka, anong nangyari? Nasaan ang mga kalaban? Tanong ng binata habang nakasilip mula sa pinagtataguan. Baka nagsipag-atrasan na sila, Sargento. Halina kayo, umalis na tayo dito. Wika ni Ador. Ngunit alam ni Sargento Delio na hindi basta aatras ang kalaban dahil nasa kanila ang kalamangan pagdating sa bilang. Hindi, Ador. Manatili ka dyan sa pinagtataguan mo.
Hindi atras sa mga kalaban ng basta-basta. Lamang sila sa bilang, kaya siguradong kukunin nila yung pagkakataon upang ubusin kami. Maliban na lang kung... Biglang sumigaw ang isa sa mga kalaban. Nagudyat ng pag-atras. Umatras? Bakit sila aatras? Anong nangyayari? Nanlaki mga mata ng sarhento nang makitang tumilapon mula sa pinagtataguan ang ilan sa mga tulisan. Isa-isang naglabasan ang mga ito at kumaripas ng takbo. Napatayo si Ador nang makita ang isang pamilyar na figura na palabas ng kakahuyan. Sinasabi ko na nga ba, babalik siya. Supremo Birong! Anong sinabi mo? Si Birong nandito? Odelio, bakit parang gulat na gulat ka? Anong ginagawa niyo dito? Lalo na ikaw, Ador. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag ka masyadong lumalabas ng bahay? Pasensya na ho, Supremo. Hindi kasi naniniwala sa akin si Tatang Crispin eh. Kaya inaantay kita dito. Araw-araw simula nang umalis ka. Ikaw talagang bata ka. Halika na nga, umalis na tayo dito. Umatras na ang mga tulisan. Pero siguradong babalik sila na may kasamang mas marami. Dali-daling umalis ang pangkat sa lugar. Hindi pa rin makapaniwala si Sargento Delio na mag-isang pinapatakbo ni Supremo Birong ang mga tulisan. Pagdating sa tahanan ni Mang Crispin, tuwang-tuwa ang matanda nang makitang papalapit si Birong. Aba! Tignan mo nga naman. Akala ko nananaginip lang si Ador sa tuwing sinasabi niyang babalik ka. Pero heto ka ngayon. Bakit ba ang tagal mong bumalik, Birong? Mahabang kwento, Tiyo. Pero sa ngayon, kailangan ko munang kausapin si Delio. Tama ka, Birong. Seryoso na nangyayaring kaguluhan. Nakapasok na sa bansa ang mga terorista mula sa kabilang pulo. Banta na sila sa seguridad ng bansa. Ano ang ginagawa ng pamahalaan? Yun nga ang masakit eh. Dahil hindi namin alam kung anong klase ng kalaban ng paparating. Masyado silang marahas. Parang hindi tao kung pumatay ng kapwa. Sigurado ba kayo sa mga nakuhang impormasyon? Anong ibig mong sabihin, Berong? Palpak ang sinasabi ng militar. Mapagkakatiwalaan sila at ilang beses na rin nakaengkwentro ng ibang grupo ang pangkat na yun. Kaya nga nakakuha kami ng sapat na datos tungkol sa kanila eh. Hindi ko sinasabing palpak ang sinabi ng militar. Ang punto ko, maaaring hindi lang basta terorista ang may gawa ng pagsalakay dito sa atin. Malalaman mo din sa bandang huli. Sa ngayon, iulat mo sa impilan nyo nangyari kanina. Kailangan kong ipunin ang mga tauhan ko. Ikinalulungkot kong ibalita sa iyo, Berong. Pero wala na mga tauhan mo. Ang ilan sa kanila ay umalis na ng probinsya. Nagpakalayo-layo. Ang ilan naman ay patay na. Kung meron mang naiwan dito, mangilan-ngilan na lang at ayaw na nilang makisali pa. Nanlumo si Berong sa mga narinig. Gayunpaman wala na itong magagawa. Kailangan niyang harapin ang napipintong panganib. Sa palagay ko, mukhang kailangan niyong umalis dito. Lumikas na kayo, Tiyo. Isama mo si Ador. Hindi, Supremo, lalaban ako. Nasa wastong edad na ako. Kaya ko magpasya para sa sarili ko. Huwag mong pairalin ang tigas ng ulo mo, Ador. Narinig mo ang sinabi ng sarhento. Hindi ordinaryong mga tulisan ng kalaban. Brutal sila kung pumatay at ayokong makita kang mamatay sa kamay nila. Ngayong nandito ka, alam kong hindi mangyayari yun. Kaya sige na. Hayaan mo na akong sumama. Hindi pwede. Nakakainis naman oh. Kailan pa ako pwedeng lumaban kapag wala ng tulisan? Hindi lang mga tulisan ang kailangang labanan, Ador. Marami pa tayong mapagdadaan ng labanan at gusto kong naroon ka. Gusto kong makita kung paano kang maging kagaya ko. Hindi ba iniidolo mo ko? Pues ngayon mo patunayan
na kaya mong maging kagaya ko. Paano ko naman gagawin yun kung ayaw mo akong pasamahin? Ang tapang ay hindi lang inilalabas sa labanan. Maging sa pang-araw-araw mong buhay, kailangang maging matatag. Hindi to ang buhay na gusto ko para sa'yo. Bata ka pa. Kaya nga ako nakikipaglaban dahil gusto ko magkaroon ka ng payapang kinabukasan. Pero Supremo, Huwag nang matigas ang ulo, Ador. Hindi tong oras para dyan. Makinig ka sa sinasabi ni Berong. hindi na nagsalita ang binata dahil mataas ang respeto nito sa matanda. Pumasok na lang ito ng silid habang pinapakinggan ang plano nila Sargento Delio at Supremo Berong. Hindi ito ang unang pagkakataon na tutulong ako sa laban, Sargento. At naway maging daan ng pagtutulungan para malinis ang aming pangalan at dinggin ang pamahalaan ng aming mga hinanaing. Sa kasalukuyan kong ranggo, hindi ako mangangako, Berong. Pero gagawin ko makakaya ko upang maiparating sa tamang kinauukulan ang sinasabi mo. Yun lang naman ang hiling namin, Sargento. May balik sa amin ang mga lupaing kinamkam ng mga mamamayan. Sawa na kami sa pagdanak ng dugo. May mga kabataan pang sumunod sa henerasyon namin. Ayoko manahin nila ang ganitong uri ng buhay. Maging kaming mga sundalo, yun din ang gustong mangyari, kaibigan. Kaya hayaan mong gawin ko ang nararapat para matulungan kayong itaguyod ang kapayapaan. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay nagdatingan ang ilan sa mga kasama ni Sargento Delio. Muling tinalakay ang magiging plano. Matapos ang pagpupulong ay nagpaalam si Berong. Mauna kayo sa lugar kung saan sasalakay mga tulisan. Pangako susunod kami. Teka, sinong kami? Basta huwag ka na magtanong. Sige na, lumakad na kayo. Dali-daling umalis si Berong papunta sa kagubatan. Samantalang sina Sargento Delio naman, pumunta sa susunod na bayan kung saan nakatakdang sumalakay ang mga tulisan. Lingid sa kalaman ng mga ito, palihim na pumuslit si Ador. Naunang dumating sa lugar ang binata. Pagkarating ay laking gulat nito dahil nakakampo na ang mga tulisan. Bantay sarado ang paligid. Nakahanda na sa anumang pag-atake mula sa mga sundalo. Masama to. Kailangan balaan sila Sargento. Wika ng binata. Kaso nga lang, nabangga niya ang isang tulisan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi kaagad nakasagot ang binata. Salip ay nagtangka itong tumakbo. Babarilin sana ito ng mga tulisan, ngunit pinigilan ng isa pang lalaki. Tigilan mo na, Densyo. Pangkaraniwang mamamayan yan. Itoon mo ang pansin sa pagbabantay sa paligid. Pasensya na, Wahid. Kahina-hinala kasi yung kilos eh. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Kung ayaw mong ikaw ang una kong ipakain sa mga laga. Sige. Magbabantay na ako. Uy kayo dyan! Mag-alisto nga kayo! Naglakad ang isa sa mga ito, palapit sa kulungang gawa sa kawayan. Nakita ni Ador ang ilang kataong nakakulong. Nanlaki ang mga mata ng binata nang ilawan nito ng tulisan. Walang saplot. Basang-basa ng kung anong madulas na likido ang katawan ng mga taong iyon. Ang ilan ay naglalaway pa na parang mga gutom na hayop. Sandali na lang. Makakatikim na kayo uli ng masarap na pagkain. Huwag kayo mag-alala dahil hahayaan ko kayong sulitin ang araw na ito. Sa tansya ni Ador, 6 na katao ang nasa loob ng kulungan at bawat isa sa kanila may mga nakataling kadena sa leg. Pakawalan mo na kami. Sinunod na namin ang mga utos mo. Palayain mo kami at hayaang makabalik sa aming tahanan. Hindi mangyayari yon.
Hanggat napapakinabangan ko kayo, hindi kayo maaaring umalis. Kung ganon, hindi namin susundin ang mga utos mo. Wala kayo sa lugar para magbigay sa akin ng kondisyon. Tandaan nyo, hawak ko ang buhay ng mga asawa at anak nyo. At sa oras na sumaway kayo sa gusto ko, alam nyo kung ano mangyayari. Wika ng lalaki na nagngangalang Wahid. Hindi alam ni Ador kung ano ang mga taong iyon. Isang bagay lang ang sigurado nito. Yon ang panganib na kakarapin ng pangkat ni Sargento Delio. Dali-daling umalis ang binata upang salubungin ang pangkat ng sarhento. Kaso nga lang huli na, dahil nasa bukana na ng bayan ang mga ito. Naku, naloko na, Sargento. Huwag niyo po ituloy ang pagsalakay. Patibong po ang lahat. Teka, anong ginagawa mo dito, Ador? Hindi ba sinabihan ka na Birong na huwag kang aalis sa tahanan niyo? Pasensya na, Sargento. Pero hindi ako mananatili at tutunganga. Gusto ko makatulong kahit sa maliit na paraan. Makakatulong ka naman, pero hindi sa pakikipaglaban, Ador. Alam kong matapang ka, pero hindi sapat ang tapang lang sa panahon na ito. Umalis ka na, bago pa mahuli ang lahat. Hindi, Sargento. Kayong makinig sa akin. Nakapasok na ako sa baryo at nagkukuta na ang mga rebelde sa loob. Patibong ang nilalakaran nyo at siguradong hindi kayo makakaligtas. Hanggat may oras pa, baguhin nyo ang plano. Huli na para gawin ang bagay na yan. Ilang minuto na lang, lulusob na ang mga kasama ko mula sa kabilang direksyon ng baryo. Alam ko ang kilos ng mga kalaban. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Marami sa mga tauhan mo ang mamamatay. Maniwala ka sa akin, Sargento. Hindi ako gumagawa ng kwento. Ang mabuti pa, umalis ka dito. Naantala ang operasyon namin eh. Alam ni Ador na hindi makikinig sa kanya ang sarhento. Kaya naman umalis ito. Nag-isip ng paraan kung paanong mapapatunayan ang sinasabi. Ilang minuto pa. Nagbigay na ng hudyat ang sarhento na simulan ang paglusob. Palubog na ang araw ng mga oras na yun. Kinuha ng mga sundalo ang pagkakataon upang makapagtago sa paligid ng baryo. Habang nag-aantay ng tamang tiyempo, pinakikiramdaman ng mga ito ang paligid. Masasabing hindi alam na mga kalaban na naroon na ang puwersa ng mga sundalo dahil patuloy lang ito sa kanilang mga ginagawa. Hanggang sa nagbigay na ng hudyat ang kabilang pangkat. Dito na nagsimulang pumasok sa lugar ang grupo ni Sargento Delio. Nagkapalitan ng putok hanggang sa marami nang nalaga sa panig ng mga rebelde. Nakikita ni Ador mula sa kinaroroonan ang nangyayari. Nagtataka. Nakita niya yung lalaking nagngangalang Wahid na binubuksan ng kulungan. Isa-isang naglabasan ang mga taong nakakulong. Nagpunta sa direksyon ng mga sundalo. Nanlaki ang mga mata ni Ador dahil parang hindi tinatabla ng bala ang mga ito. Ilang sandali pa, nabot na nila ang kinaroroonan ng pangkat ni Sargento Delio. Nakikipagbuno ang mga ito. Hindi magawang hawakan ng mga sundalo ang katawan ng mga taong yun dahil napakadulas. Halos masok si Delio nang makita nito ang isa sa mga kalalakian na kinagat sa leeg ang isang sundalo habang ang kamay nakabaon sa dibdib. Parang papel na pinunit ng lalaki ang katawan ng sundalo. Walang pagdadalawang isip na kinain ang lamang loob. Sisigaw sana si Ador nang biglang takpan ng kung sino ang kanyang bunganga. Huwag kang maingay kung gusto mo pang mabuhay. Nakita mo ba kung ano nangyayari? Ito ang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng sumama. Manong Renante, nagbalik ka din. Pero anong mga yan? Makulit si Berong. Kaya heto, nakumbinsi niya akong sumama. Aswang ang mga yan, Ador. Hindi mo kakayaning kalabanin kahit isa lang sa kanila.
Tignan mo ang nangyayari sa mga sundalo. Kung ganun, paano tayo mananalo sa kanila? Antayin mo lang si Berong. Maya-maya lang ay nandito na yun. Kakatapos lang sabihin ni Renante ang mga kataga nang biglang tumilapon ang isa sa mga aswang. Lumabas mula sa masukal na parte ng gubat ang isang pamilyar na figura. Nagliliwanag ang mga mata habang may hawak na ulo ng kalaban sa kanang kamay. Si Supremo Berong, nandito na. Tama ka, kaya dito ka lang. Huwag kang aalis. Kailangan kong tumulong. Dali-daling tumakbo si Renante habang binubunot ang hawak na itak. Itinarak ito sa lupa. Pagkalapit sa mga kalaban, walang pagdadalawang isip itong pinagtataga. Hindi naman makapaniwala si Sargento Delio sa nangyari. Saka pa lamang napagtanto na tama ang sinabi ni Ador. Malaking patibong nga ang kanilang pinasok. Patuloy sa pakikipaglaban si Berong sa mga nilalang hanggang sa makaharap nito ang pinuno ng mga tulisan. Hindi na nagdalawang isip ang Ginoo. Bawat humarang sa kanyang daraanan, pinapatumba. Pinagbababaril ito ng mga kalaban, hindi tumatalabang sandata sa kanyang katawan. Nasaksihan lahat ito ni Ador. Sa tagal ng pagkakakilala niya kay Berong, hindi niya inakala na may ganitong kakayahan ang taong hinahangaan. Maging ang mga itak at kutsilyo, tila walang panama sa malabakal na katawan ni Berong. Napakalakas. Sa isang bagsak lang, nagagawa nitong patumbahin ang mga kalaban. Nang mga sandaling iyon, sakal-sakal na ni Berong ang pinuno ng mga tulisan. Lumapit si Sargento Delio. Pinakiusapan na wag itong papatayin dahil kailangan madala ng buhay ang taong yon sa kanilang himpilan. Pasensya na, Delio. Pero hindi ko maaaring buhay ng taong ito. Nagawa niyang gamitin ang mga aswang sa kanilang masamang gawain at hindi malayong mangyayari uli ang bagay na yan. Naiintindihan ko. Ikaw na ang bahala, Berong. Gagawan ko na lang ng palusot ang nangyari dito. Matapos magsalita ng sarhento, biglang hinampas ni Berong si Wahid sa lupa, dahilan para maglasog-lasog ang katawan nito. Dito napagtanto ni Ador ang dahilan kung bakit kinakatakutan ng masasamang loob si Berong. Matapos ang kaganapan, muling nagpaalam ang Ginoo. At sa pagkakataong iyon, hindi na muling nagpakita. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring naniniwala si Delio na buhay pa ang kaibigan dahil nagtataglay ito ng hindi pangkaraniwang kakayahan. Bagaman hindi na nakita pang muli, umaasa si Delio na nasa paligid lang si Berong, ang isang taong supremo na rebeldeng aswang. Ang susunod na kwento, kabayan, ay tungkol sa alagang banakon at tungkol sa mutya ng kawayan. Ito ay mula sa dati nating kwento, mga kabayan. Pasensya na hindi ako makapag-upload ngayon ng 1 oras na puro bago. Kaarawan lang ng ate ko. Bawi ako sa inyo bukas. Bale sa mga susunod na araw, puro bagong kwento yung i-upload ko na 1 oras. Pero sana suportahan nyo pa rin ang susunod nating kwento. Malaking tulong yan para sa channel. Iniba ko ang atake sa narration para sa 2 susunod na kwento. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tatay Samuel. Taong 2001, Catanduanes. Tinititigan ni Tatay Samuel mula sa bintana ang malawak na lupain sa harapan ng bahay. Sa katunayan, pagmamay-ari niya ito, pero hindi malaman kung ano ang gagawin, lalo na ngayong mag-isa na sa buhay. Maraming taon ang nakalipas nang mamaalam ang asawa buhat sa katandaan. Pero siya sa edad na 80, malusog, malakas, matalas ang memorya. Hindi lang dahil maalaga sa sarili kung hindi sa tangang mutya. Ito ang nagbibigay sa kanya ng mga katangian
na hindi kayang taglayin ng ordinaryong tao. Bukod pa dyan, kaya niyang tapatan ang sinumang nilalang na may masamang hangarin. Lingid sa kaalaman ng nakakakilala sa kanya, lumalabas siya sa gabi lalo na sa tuwing may napapansin sa paligid. Madali niyang naaamoy ang samyo ng aswang kahit nasa malayo. Natutunton ang pinagtataguan ng walang kahirap-hirap. Hindi naman siya basta-basta pumapaslang. May nilalang pa rin na sa kabila ng pagiging halimaw, walang balak manakit ng tao. Pinapalampas niya ang ganito, ngunit mahigpit sa mga aswang na mapang-abuso. Manong Samuel, kumusta po? Pinapatid pala ni Tatay Diego tong isda. Kaunti na lang po ang huli niya kaya iilan lang po yung nadala. Meron din pong kakanin dyan at kape. Ay nako, nag-abala pa talaga kayo. Sinabi ko naman sa tatay mo na wag na magpadala sa akin. Tambak pa ang pagkain dito galing sa inyo. Hindi ko na nga maubos Ako lang mag-isa. Mas mainam po yan para hindi maubusan. Nga po pala, may nakasalubong kaming kumukuha ng mga mutya. Ang ganda po ng nilalako niya. Hindi po ba napasadya dito? Mahilig kayo sa ganung bagay, di ba? Mahilig ako. Lalo na kung aktibo at malakas ang bisa. Saan nyo ba nakasalubong? Hindi naman napadpad dito Magkano ba ang bentahan niya? Pero iho, hindi lahat na nagbebenta ng mutya. Totoo, may tamang proseso ng pagpapasa ng tangan. Yun nga rin po yung sabi ni tatay. May tamang proseso ang pagpapasa ng mutya. Hindi daw po basta-basta yun At saka kapag tinignan mo, mukha talagang peke. Di ba mararamdaman naman yun? Oo, iho. Kapag tinignan mo ang isang bagay, kapag hinawakan mo, mararamdaman mo na yan kung buhay o hindi. Hindi na nakakapagtaka yung mga ganyan, yung mga namimeke. Sa kahirapan ng buhay ngayon, umahanap talaga sila ng kung ano-anong paraan. Sana mapadpad dito na mapagsabihan ko. Ayan yung dalawang lalaking yan yung papalapit dito. Sila po yung sinasabi namin. Kayo na pong bahalang humusga. Matapos nun ay nagpaalam na siya. Inantay naman ni Manong Samuel na makalapit ang dalawang lalaki. Tatay, magandang araw ho sa inyo. Kumusta ang buhay? Mag-isa lang kayo dito ano? Ang lawak ng lupain pero bahay nyo lang ang nakatirik. Pagmamay-ari mo po ba to? Magandang araw sa inyong dalawa. Hindi talaga to sa akin Sa asawa ko ang lupain. Ano ba ang sadya nyo dito? Naparito ho kami para ipakita sa inyo itong mga mutya. Mabisa po to, lalo na mag-isa lang kayo. Pangontra sa anumang banta ng kapamakan, magbibigay ng proteksyon, magbibigay ng kasaganahan sa buhay at lakas. Kung may negosyo kayo, makakatulong din ho ito. Kalokohan ang sinasabi nyo. May tamang proseso ang pagpapasa ng mutya. Hindi ko rin hinahangad ang ganyang bagay. Malapit na ako mawala sa mundo Ano pang silbi niyan sa akin? Tatay, may kakayahan tong hawak namin. Bibigyan kayo ng mahabang buhay. Tignan nyo, bagay na bagay to sa inyo. Hindi pinansin ng matanda ang sinabi ng dalawang binata. Tinignan niya ang dala nitong mga mutya. Merong kabibe, bato, buto, kawayan, kahoy, at marami pang iba. Wala ni isang nakakuha ng kanyang atensyon. Dahil ang katotohanan, peke ang lahat ng mga ito. Ano tatay, may natipuan ba kayo? Proteksyon nyo yan laban sa aswang. Balita ko kamakailan lang may sinalakay malapit dito Mag-isa ka pa naman Tay, atin natin lang to ha. Yung presyo ibibigay namin sa'yo. Mas mababa kumpara sa iba. Kahit 2 piso pa yan, ayoko. Hindi nyo ako mauutos sa ganyang paraan. Mutya baka mo. Wala nga ako nararamdaman sa mga binibenta nyo Nagpapanggap kayo na marunong kumuha ng mutya. May tamang proseso ang pagkuha at pagbigay niyan sa ibang tao. Ako pang lolokohin nyo. Walang nagawa ang dalawang binata. Nagmamadaling umalis nang pakitaan ng patalim ni Manong Samuel. Ang babata nyo pa pero ganyan na kayo. Halatang hindi napalaki ng tama. Mga kulang sa aruga. Tatay Samuel, kumusta ho? Nakita ko yung mga lalaki kumaripas ng takbo Tinakot nyo po ba? Nabaling ang pansin ng matanda sa pagbalik ni Pedro. Ako pa talagang sinubukang utuin.
Akala siguro malilin lang ako eh. Kung hindi pa tumakbo ang mga yon, nako, siguradong tinaga ko na. Kaya nga ho eh. Bumalik po ako dito para malaman ang nangyari. Nakasalubong ko din si Mang Karding. Galing na pala sa kanya yung mga yun eh. Sinubukan din siyang lokohin pero hindi nangyari. Manggagamot yung kausap nila eh. Maraming kaalaman sa mutya kagaya nyo. Ewan ko ba kung nung pumasok sa kokote ng mga binatang yan eh. Kung naghihirap sa buhay, pwede namang maganap ng matinong pagkakakitaan. Kung gusto mang magpasa ng mutya, may tamang proseso ng pagkuha at pagpapasa. Ay nako talaga. Hayaan nyo na ho, may rebuelta naman ho yan eh. Babalik sa kanila yung ginagawa nila. Nga po pala, mauna na ako ah. Bumalik lang talaga ako dito para siguraduhin ayos lang kayo eh. Sa paglipas ng oras, naging abala sa pagtatabas ng damo sa bakuran. Ilang sandali pa may napansing babae sa hindi kalayuan. Tumatakbo at sumisigaw ng saklolo. Lumapit siya para makatulong. Napag-alamang may nakitang nilalang. May nakita po ako dun oh. Naglalakad po ako tapos biglang may kumaluskos eh. Pagtingin ko po, itim eh. Nanlilisik po yung mata tapos naglalaway. Nakakatakot po eh. Teka Iha, kumalma ka muna ha. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Saan mo eksaktong nakita yung sinasabi mo? Doon po banda Manong. Nakakatakot po yung itsura niya eh. Naluluha pa ang babae habang nagsasalita. Hinatid niya na lamang ito sa tahanan. Sobra ang takot nito. Hindi makalakad ng maayos. Pagbalik ng matanda, dumiretso siya sa itinurong lugar kung saan nakita ang nilalang. Ginalugad niya ang mga kawayan. Walang magilap. Subalit naaamoy ang natitirang bakas ng nilalang. Nakilala niya kaagad kung anong uri. Ay kita mo nga naman oo. Umabot na dito ang mga aswang. Noon nasa kabilang baryo pa sila. Pero ngayon nandito na sa amin. Ang agang lumabas Mataas pa ang sikat ng araw. Pero nagsisimula ng manggambala. Muli niyang sinuri ang buong lugar. Nagbabakas sakaling may makita pang bakas. Pero makalipas ang ilang sandali, umuwi na lamang siya ng tahanan. Pagkarating ay nakaabang na si Pedro. May dalang pananghalian. Nakangiti pa habang nag-aantay. O ano na naman yung dala mo? Pakisabi sa tatay mo, tama na ang pagpapadala. Mamaya kayo naman ang maubusan eh. Magutom kayo, samantalang ako busog. Si tatay po kasi marami namang naluto. Dalawa lang kasi kami sa bahay. Hindi nauubos yung pagkain kaya dinadalan ko na lang po kayo. Pritong isda sa kasaging. May kanin din po yan. Ay talagang kompleto pa ano. Mahal na mahal talaga ako ng tatay mo Ele ka sa loob, pagsaluhan natin. Ay hindi na po Tatay Samuel. Kailangan ko na pong bumalik eh. Makikinig ako sa usapan doon sa amin. Nagkagulo kasi doon eh. Yung kapitbahay namin nakakita daw ng nilalang sa kawayanan. Makikiyosyoso ko para malaman din yung nangyayari sa paligid natin. Tay, mag-ingat kayo ha. Malapit yung tahanan nyo sa kawayan Ilang beses nang may nakitang nilalang dyan eh. Ganun ba? Salamat sa pagpapaalala. O siya, makisyoso ka na doon tapos balitaan mo ko Sa pag-alis ni Pedro ay kumain na si Tatay Samuel. Pagkatapos ay pumunta sa lumang kaban kung saan itinatago ang mutyang tangan. Matagal na panahon na nang ginamit niya ito nang minsang may napadpad na aswang sa kanyang tahanan. Kaibigang Mutya, muli na naman tayong magtutulungan. May nagpaparamdam na naman sa ating baryo. Naway matapos natin kagad ang problema. Habang hawak-hawak ito sa harapan, ang tangan niyang mutya, walang iba kung hindi ang mutya ng kawayan. Ilang dekada ng hawak. Nasa kanya na ito noong kabataan pa. Nagagamit lang sa tuwing may nilalang na maliligaw. Matapos linisin ang tangan, kinargahan niya ito ng orasyon. Kitang-kita niya kung paanong nagliwanag ang bawat dulo ng kawayan. Naglalabas pa ito ng kung anong usok. Nangangahulugan. Aktibo na muli ang gamit. Pagsapit ng hapon bumalik si Pedro kasama ang tatay na si Mang Digo.
Napabuntong hininga na lamang ang matanda nang makita na meron na namang dalang pagkain. Isipin ko na talaga na ginagawa niyo akong tambakan ano. Bawat punta niyo rito, may bit-bit kayong pagkain. Nagbuka naman akong patay gutom. Tumawa si Mang Digo. Gayon din ang anak. Inilapag nila sa mesa ang mga dala. Sinimulan ang seryosong usapan. Tatay Samuel, tatapatay kita. Huwag mo sanang mamasamay ng intensyon ko. Sumadya talaga ako dito ngayon upang kumbinsihin ka. Lumipat ka muna sa tahanan namin. Sumasalakay na naman yung kung anong nilalang eh. Nag-aalala ko sa'yo, mag-isa ka lang dito. Oo nga ho, may bakanting kwarto pa naman sa bahay namin eh. Tatay Samuel, doon ka na lang po muna. Nakakatakot na po kasi mga nangyayari. Hindi lang isa sa kapitbahay namin ang nakakita. 3 na sila oh. Isa dito sa Kawayanan. Tapos yung 2 malapit sa bundok. Hinabol pa nga sila eh. Buti na lang nakapunta sila sa maraming tao. Terik pa yung araw kapag sumasalakay. Naiintindihan naman ho namin na kaya mong tapatan ng mga halimaw na yan. Pero Tatay Samuel, matanda na ho kayo. Iwasan na lang natin ang kapamakan. Naiintindihan ko ang punto niyo. Maraming salamat sa pag-aalala. Huwag niyo ako masyadong intindihin. Matanda na ako. Hindi na ako pag-iinteresa ng aswang. At kung ano man ang sumalakay dito sa tahanan, sige lang. Subukan lang nila. Tatay Samuel, alam kong wala kang aatrasan. Pero tumatanda na ho tayo. Hindi palaging malakas ang katawan ng tao. Matanda lang ako sa itsura. Maraming kulubot sa katawan. Pero asahan niyong kaya ko pang makipagbakbakan. Patuloy siyang kinumbinsi ng mag-ama. Kaso nga lang hindi pa rin napapayag. Labis na nag-aalala ang mag-ama sa kanya. Kaso nga lang, buo na ang desisyon ni Tatay Samuel. Ilang oras ang nakalipas. Sa halip na matulog ay gising lamang si Tatay Samuel. Inaantay na magparamdam ang nilalang. Nakasugbit na ang itak sa tagiliran. Hawak-hawak na ang kawayan na mutya. Kahit madilim ang paligid, nakatambay siya sa labas. Pasimpleng humihigop ng kape para hindi antukin. Makalipas lamang ang ilang sandali. Nararamdaman na ang presensya ng aswang. Hindi pa man ito nakikita sa paligid. Damang-dama at naaamoy niya ito. Ay naku, ang tagal magpakita ng nilalang na to ah. Nasaan kaya to banda ng bibiktima? Dumito ka sa kinalalagyan ko. Tayong 2 magtuos. Paiba-iba ang direksyon kung saan ito nagtatago. Biglang nawawala sa pakiramdam at biglang bumabalik ang pag-alingasaw. Aba, sinusubukan pa yata kong lituin ah. Pasensya ka. Nakita ko na yung ulo mo eh. Nandiyan ka pa talaga sa damuan ano? Nagtatago ka. Mas matangkad ka kumpara sa damo. Lumapit na si Tatay Samuel. Hindi siya napapansin ng nilalang. Nakatalikod ito habang nakatingin sa isang tahanan. Merong buntis doon sa lugar. Sanggol pala ang nais nito ngayong gabi ah. Tignan natin kung makuha mo pa ang sanggol na yan. Matapos kong pugutin yung ulo mo. Nang makapwesto sa bandang likuran ng aswang, sumipol siya para maagaw ang atensyon ng nilalang. Sa sandaling lumingon, kagad niyang tinaga. Nakaiwas pero nadaplisan sa muka. Nagmamadali pang tumakbo, ngunit hindi na hinayaang makatakas. Sa kawayanan ito nagtungo. Hindi naman siya nairapan kahit madilim dahil kabisado ng matanda ang lugar. Sinubukan ng aswang na sumiksik sa bawat paligid upang hindi makita. Pero masyadong matalas ang pangdama ng matanda. Wala itong kawala. Matapos hablutin sa pinagtataguan, paulit-ulit niya itong tinaga. Akala mo siguro madadaan ako sa taguan ano? Madilim nga dito, pero nararamdaman kita. Ilang beses niyang tinaga ang nilalang hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Kung nanahimik ka na lang sana sa lungga mo, hindi ka aabot sa ganito eh. Masyadong kampante. Nagpapagala-gala dito sa lungga ko. Talagang mamamatay ka. Muling wika ni Tatay Samuel.
Tinadyakan pa nito ang mukha ng aswang. Naganap ng paraan ng matanda upang mabitbit ang aswang. Sandali siyang bumalik sa tahanan upang kumuha ng paglalagyan. Kaso nga lang pagbalik sa lugar, wala na ang nilalang. Bakas na lamang ng dugo sa lupa ang naabutan. Lintik na katakas talaga. Hindi lang yata nag-iisa yun Ito ang unang pagkakataon na natakasan ako ng nilalang. Siguradong may kasamang ulupong na to. Huwag kayong mag-alala. Pagsasabay-sabayin ko kayong lahat. Pinakiramdaman niya ang paligid. Subalit walang naaamoy na anumang samyu ng nilalang. Sinuri ang bawat sulok pero hindi na nahanap pa. Dito na siya nagalit. Nagsisisi sa pag-iwan ng bangkay. Hindi bale. Siguradong may araw kayo sa akin. Sa susunod nating pagkikita, sabay-sabay ko kayong susunugin. Makalipas ang ilang araw, hindi nawala sa isipan ni Tatay Samuel ang naganap. Tatay Samuel, ay bakit naman ganyan ang itsura mo? Kung makapag-isip ka, sobrang lalim Teka, wag mo sabihin na may nakaharap ka na namang aswang. Ganyan palagi ang itsura mo pagkatapos ng inkwentro. Noong nakaraang gabi may napansin ako Malamang tinugis, alangan naman pabayaan ko. May bibiktimahin doon sa kabilang bahay. Swerte lang yun Merong kasama kaya nakatakas. Nalingat lang ako sandali Iniisip ko kung saan nagpunta yung aswang na yon. Pinagdarasal ko din na gumaling na ang lahat ng sugat niya. Siguradong mambibiktima uli yun nang mapatay ko na. Tatay Samuel naman, sinabihan ko na kayo Itigil mo na yung panunugis. Matanda na po kayo. At sinabi ko na din sa'yo, edad ko lang ang tumatanda. Malakas pa din ako. Kaya ko makipagsabayan sa kahit anong uri ng nilalang. Yan na naman tayo. Pero maiba nga ho ako, Tatay Samuel. Hindi po ba kilala nyo si Aling Nora? Napadaan ako sa kanila kahapon Nakita ko yung anak niyang lalaki, yung binata na. Nakakaawa nga kasi maraming sugat sa katawan. Meron din sa muka. Ang sabi na disgrasya daw pero sa tingin ko hindi naman. Kakaiba kasi yung sugat Parang sinadyang tagain. Paika-ika pa nga pag naglalakad Maawa sana ako kaso bumalik sa isipan ko yung usap-usapan tungkol sa kanila. Wala namang nagpatunay pero naniniwala ako na aswang yung pamilya nun. Natigilan si Tatay Samuel. Ilang sandali pa napangiti ito. Tignan mo nga naman. Ang pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan para matapos ang naudlot na engkwentro. Mabuti na lang madaldal ka Nasabi mo sa akin ang bagay na yan. Tutuluyan ko ang binatang yan. Naguluhan si Mang Digo sa sinabi nito. Napapakamot na lamang sa ulo. Tatay Samuel, ano bang ibig mong sabihin? Teka, yung anak ni Aling Nora ang nakasagupa mo. Paano ho kayo nakakasigurado? Mahirap ho magbintang. Nakita ko na ang batang yon. Una pa lang alam ko may lahi siya Kaso hinayaan ko lang dahil hindi pa naman nanggagambala. Tanda ko pa ang amoy niya. Walang pinagkaiba sa aswang na nakaengkwentro ko. Alam ko kung saan tumama ang mga taga ko sa kanya. Malalaman natin yan kung totoo o hindi Halika, puntahan natin. Pinuntahan nila ang tahanan ni Aling Nora. Ilang oras na paglalakad ang layo. Pagkarating, napansin ang pagmamadali ng binata. Nagtago sa loob ng tahanan habang ang ina ay kinakabahan. Huwag kang kabahan, Nora. Hindi ako nandito para manakit. May gusto lang ako malaman sa anak mo Pwede ba siya makausap? Sinubukan ng ina na magsinungaling pero hindi nadala sa ganung paraan si Tatay Samuel. Napilitan siyang ilabas ang anak. Matapos makita ng matanda ang mga sugat sa katawan, napag-alaman na ito mismo ang nakalabang aswang. Hindi ko alam kung anong gagawin sa'yo, Tutoy. Pero sige, pagbibigyan kita. Huwag ka nang umulit. Kung nagugutom ka o nauuhaw, humanap ka ng ibang paraan. Huwag kang mamerwisyo ng ibang tao. Pero kung hindi ka pa rin susunod, siguradong hiwalay ang ulo mo sa katawan mo at susunugin kita ng buong buo. Pasensya na, Nora. Alam kong mabuti kang aswang at hindi nang gagambala ng tao.
Pero itong anak mo, sumaway sa mga batas. Malamang nagkakaintindihan naman tayong dalawa, no? Tumango ang ina. Humingi ng tawad sa nagawa ng anak. Tatay Samuel, parang hindi naman yata susunod yung binatang yun. Kitang-kita ko kung paano siya nagpipigil eh. Nakayuko lang, walang sinasabi. Pero damang-dama ko yung galit niya. Mamaya ikaw na yung biktimahin yan eh. Kung magkaganyan man, malalaman talaga ng binatang yon ang kanyang kakalagyan. Kilala natin si Nora. Sa kabila ng katauhan, mabuti naman siya eh. Sa loob ng mahabang panahon, wala siyang biniktima. Etong anak niya lang talaga yung sumira eh. Ipagdasal na lang natin na madaan sa disiplina. Ilang araw ang lumipas. Inakala ni Tatay Samuel na nagkaintindihan sila ng binata dahil wala nang napapabalitang nagpaparamdam na aswang. Ngunit nagulat na lamang siya. Sa mismong tahanan sinalakay. Anak nang, nagpapagaling ka palang hayop ka. Akala ko pa naman maayos ng usapan natin. Mabuti naman at ako ang pinuntirya mo, hindi kung sino-sino. Ay sandali, lalabas ako ng bahay, diyan tayo magtuos. Pagkalabas ng matanda, sinugod kagad siya ng aswang. Natumba ang matanda. Sinamantala ng nilalang ang pagkakataon. Dinaganan siya at sinakal. Masyadong maigpit ang pagkakakapit at nahihirapan na siyang huminga. Sinubukan niyang makawala. Pero hindi basta-basta ang lakas nito. Hanggang sa biglang uminit ang mutya ng kawayan. Umusok ang katawan ng matanda. Ramdam ng nilalang ang init nito. Napaso ang katawan ng aswang. Kaya kagad siyang lumayo sa matanda. Kinuha nito ang pagkakataon upang makuha ang itak. Hindi tinantanan sa pagtaga ang nilalang. Sa bawat pagtaga ni Tatay Samuel, kasabay nito ang pag-usok ng katawan na tila ba nasusunog ang balat sa bawat pagtama ng taga. Ilang sandali pa ay naglupasay na ito. Nagmamakaawa na wag tuluyan, pero sagad na ang galit ni Tatay Samuel. Binalaan na kita, hindi ba? Naglakas loob ka pang bumalik at sa akin ka pa maghihigante. Ikaw na mismo ang gumawa ng tadhana mo, iho. Naawa ko sa nanay mo. Masasaktan siya. Pero tama lang natapusin na kita. Malaking problema ang binibigay mo kay Nora. Mas makakatulong ako kung mawawala ka na sa mundong ito. Lumuhod ang aswang sa kanyang harapan. Patuloy na nakiusap kay Tatay Samuel. Kaso nga lang, wala siyang nakikita o nararamdamang kabutihan sa binatang aswang. Kaya upang hindi na lumaki pa ang kasalanan at hindi na makapambiktima ng ibang tao, ginawa niya ang nararapat. Binaon niya ang itak sa lalamunan nito. Kitang-kita kung paanong umusok ang buong katawan. Patawarin mo sana ako, Nora. Ipagdasal na lang natin na gabayan ang kanyang kaluluwa at manahimik na sa kabilang buhay. Kinabukasan pagsikat ng araw, nagtungo sa tahanan ni Aling Nora si Tatay Samuel upang ibalita ang nangyari. Katulad ng inaasahan ay humagulgol ito. Nagwala sa sakit na dulot ng pagkawala ng anak. Pero ang naging maganda lang, tinanggap niya ito ng buong puso. Alam ko din na aabot kami sa puntong ito. Hindi ko lang inasahan na mapapaaga. Hindi ako magdadamdam sa iyo, Samuel. Nagpapasalamat ako. Ilang beses ko nang pinagsabihan ng anak ko pero hindi siya nakikinig. Maraming salamat sa ginawa mo. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, nalaman ni Tatay Samuel na ilang beses nang biktima ang binata. Hindi lamang hayop, may tao nang nadamay. Sa iba't ibang lugar nga lang ito nang bibiktima, kaya hindi kagad nakarating sa kanya. Kabilang na dito ang 2 lalaki na nagbebenta ng pekeng mutya. Nagtamo ng maraming kalmot matapos makasalubong sa daan. Pinayuhan na lamang ni Tatay Samuel ang ina sa mga dapat gawin. Masakit para dito ang mawalan, pero pinaintindi ni Tatay Samuel ng mabuti ang sitwasyon. Ilang linggo niya itong dinadalaw. Naninigurado na walang gagawing masama sa sarili. Sa kabila ng katauhan ng aswang, hindi pa rin may pagkakaila ang kabutihan nito. Sadyang nagkataon lang na may anak na tumaliwas.
Sa paglipas ng mga taon, namayapa na rin si Aling Nora. Si Tatay Samuel mismo ang naglibing bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Inilagay niya ang bangkay nito sa tabi ng himlayan ng kanyang anak. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Tiago. Nangyari ito sa lugar ng Mindanao. Kilala ang banakon o king cobra bilang pinakamalaking uri ng makamandag na ahas. Kinakatakutan ito ng mga magsasaka, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Kadalasan itong naninirahan sa mga palayan kung saan maraming daga. Ngunit sa kwentong ito, kakaibang karanasan ang inyong matutunghayan. Kilala ang pamilya ni Mang Elyong bilang mahusay na mangangaso. Kaso nga lang, huminto ang kanyang ama sa panguhuli ng mga hayop. Simula nang maitaas ang batas, ang pagpaparusa sa mga taong mauhuling ilegal na nangangaso at pumapatay ng mga nanganganib ng maubos na hayop. At dahil sa kanilang karanasan, madalas silang lapitan ng mga taong nagkakaroon ng problema sa mga makamandag na hayop, kagaya na lang ng banakon. Dalian mo, Tiago. Nang marami tayong maikutan mamaya. Medyo malawak ang palayan eh. Mukhang maraming nananahang ahas bukod pa sa banakon. Wika ni Mang Elyong sa kanyang anak, na ang pangalan ay Tiago. Kung sakaling marami tayong mahuling banakon, sana man natin ilalagay. Medyo masikip na yung mga kulungan natin eh. Huwag kang mag-alala. Dahil dadaling ko na sa kagubatan yung malalaking sawa at iba pa nating nahuli bukas. Mas mabuti kung doon natin sila papakawalan eh. Nang sa ganon, mabawas-bawasan ang pagdami ng mga daga at miro sa lugar. Bawal na kasi silang hulihin eh. Matapos ihanda ang mga kagamitan, kagad nang lumakad ang mag-ama. Pagdating sa palayan, napakamot ng ulo si Tiago dahil napakalawak at masukal ang mga pilapil. Ayon sa may-ari, simula nang makakita sila ng mga banakon sa lugar, hindi na nila ito ginalaw pa sa takot na baka makagat sila ng mga ito. Simulan na natin ang trabaho. Pangunahan mo ang paggapas sa mga talahib. Siguraduhin mong malinis ang buong paligid para madali nating mahanap ang mga butas. Sinimulan ni Tiago ang paglilinis ng paligid, habang si Mang Elyong naman at ang may-ari ng palayan ay nag-ikot sa buong palayan. Ipinakita nito sa matanda ang lugar kung saan madalas makita ang napakalaking banakon. Ayon sa may-ari, halos 14 na talampakan ng haba. Kasing laki ito ng binti ng 14 na taong gulang na binata. Kung totoo ang sinasabi mo, yan ang pinakamalaking banakon na mauhuli natin. Halika na, bumalik tayo sa aking anak. Sisimulan na ang paghahanap ng mga butas. Habang naglalakad ang mga ito pabalik sa kinaroroonan ni Tiago, biglang sumigaw ang isa sa mga tauhan ng may-ari ng palayan. Ayon dito, nakita nila ang isa sa mga banakon na nakatira sa lugar. Inihinto ni Tiago ang ginagawa. Pinuntahan ng tao. Pagkarating sa lugar, buntot na lang ang naabutan ng binata. Sinubukan niya itong hulihin, ngunit sa kasamaang palad ay pumasok ito sa lumang butas ng daga. Patay ka sa akin ngayon. Hindi ka na makakatakas. Huwag mong sasaktan ng banakon, Tiago. Maaari itong mamatay sa impeksyon kung sakaling pakawalan natin sa gubat na may galos. Marahang hinukay ni Tiago ang pilapil hanggang sa tuluyan niyang makita ang katawan. Hinawakan nito ang ahas. Marahang hinila. Biglang napatakbo ang lahat ng naroon dahil tumayo ang ulo nito. Inambahan ng tuklaw si Tiago. Mabilis namang nailayo ng binata ang kanyang muka.
Kaya naman hindi ito tinamaan. Aba, mukhang malaki ang isang to ah. Habang sinisilid ito sa sakong gawa sa tela. Meron pang mas malaki dyan at siguradong isang laksa silang nakatira sa lugar na ito. Maraming buwan nang hindi nagagalaw ang palayan. Halika na, ituloy natin ang paghahanap. Patuloy na naghanap ang mag-ama. Hanggang sa sumapit ang tanghali. Nakahanap ang mga ito ng ilang sawa. Ngunit hindi pa nila natatagpuan ang malaking banakon. Sa isip-isip ni Mang Elyong, maaaring nakalipat na ito ng tirahan. Dagdag pa ng may-ari. Nung mga sandaling nakita nila ito, hinabol nila ang banakon. Ngunit hindi nila ito naabutan dahil bigla itong naglaho sa makapal na talayban. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Magpahanda ko ng tinolang manok sa bahay. Wika ng may-ari ng sakahan. Mas mabuti kung dito na lang tayo kumain sa bukid dahil aktibo ang mga banakon tuwing tanghali. Malakas ang kutob ko. Magpapakita ang malaking ahas na yon. Kung ganon, ipapadala ko na lang dito ang tanghalian nyo. Sandali, ipapakuha ko sa aking mga tauhan. Habang nag-aantay, naiga si Tiago sa mababang sanga ng puno ng mangga. Napatingin ito sa kalangitan. Napansin ang tila kakaibang kumikilos sa bandang itaas na bahagi ng puno. Napabalikwas ito ng mapagtanto. Ang imaheng nakikita ay ang hinahanap nilang banakon. Oh, napano ka? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ito ang unang pagkakataon na nakita ang ganong kalaking banakon. Hindi nito akalaing totoo ang sinasabi ni Mang Matias. Tay, mukhang nahanap ko na yung sinasabi ni Mang Matias. Habang nakaturo sa taas ng puno, kung saan nakadapo ang malaking banakon. Napatingala ang matanda. Nakita ang malaking ahas. Humanda ka, Tiago. Huhulihin natin ang isang to. Ano man ang mangyari, malaking banta sa mga tao. Ang ganyang kalaking banakon. Ang tanong ngayon, paano natin huhulihin yan? Bukod sa nasa taas ng puno, sobrang laki pa. Simple lang. Papababain natin. Kumuha ka ng mahabang panungkit. Bulabugin mo. Siguradong bababa ang banakon. Mag-iingat ka lang dahil siguradong hahabulin ka niyan. Bagaman nagdadalawang isip sa gagawin, ipinagpatuloy ni Tiago ang utos ng ama. Kumuha ito ng mahabang kawayan. Sinungkit nito ang banakon. Hanggang sa makuha ang atensyon, tumayo ang ulo nito. Pinagtutuklaw ang hawak na kawayan ni Tiago. Ramdam ng binata ang lakas ng kagat ng ahas, maging ang pagbaon ng ngipin nito sa manipis na dulo ng kawayan. Maya-maya ay gumapang ito pababa ng sanga. Laking gulat ni Tiago dahil tumulay ito sa hawak niyang kawayan. Ramdam ng binata ang bigat dahil napakahaba ng hawak niyang panungkit. Hindi niya nagawang kontrolin ang balanse, kaya natumba ito, dahilan para madaganan ang katawan ng banakon. Lingid sa kalaman ng binata na may matalas na bahagi sa buko ng kawayan, tumusok ito sa katawan ng ahas. Pilit nitong tinutuklaw ang panungkit hanggang sa tinapakan ni Mang Elyong ang ulo nito. Hindi nga biro ang laki ng ahas na ito. Sa tansya ko, hindi lang 14 na talampakan ang haba niyan. Siniyasat nito ang katawan ng banakon. Dito nakita ang sugat. Mukhang natusok po yata yan ng panungkit, tay. Paano yan? Hindi na natin siya pwedeng pakawalan. Mananatili siya sa ating kanlungan hanggang sa gumaling ang sugat. Doon natin siya papakawalan. Laking pasasalamat ni Mang Matias dahil nagawa nilang mahuli ang kinakatakutang higanting banakon. Hawak-hawak ito ni Mang Elyong.
Pilit na sinusukat kung gaano ito kahaba. 2 dipa at kalahati. Ito ang saktong sukat ng banakon. Ang laki ng katawan nito. Umabot sa halos 6 na pulgada pabilog. Ayon din kay Mang Elyong. Lalaki ang banako na ito at siya ang may-ari ng buong teritoryo. Kusa nang aalis ang iba pang banakon sa lugar. Lalo kapag nalinis niyo ang mga pilapil. Iwasan lang ang pagsusunog ng mga damo kung ayaw niyong magpuntahan yan sa tahanan niyo. Matapos ang paghuli sa malaking banakon, umuwi na ang mag-ama. Dinala ni Tiago ang ahas sa malaking kulungan. Hinayaan itong makapagpahinga. Napansin ng binata, patuloy ang pagdurugo ng sugat nito. Kaya naman nagpa siya itong kumuha ng himag. Kaunting kaalaman, ang himag ay isang uri ng baging na ginagamit noong unang panahon upang ipanggamot sa mga sugat. Sinasabing ang dagta nito, mabisang antibiotiko na kapag inihalo sa langis ng ahas, mabisang lunas sa kahit anong sakit sa balat. Ayon din sa mga matatanda, matatagpuan lang ang puno ng himag kapag sinundan mo ang isang sugatang ahas dahil siguradong pupunta ito roon, kakagat sa mismong baging upang sipsipin ang dagta nito. Balik tayo sa kwento. Ilang beses na itong nasaksihan ni Tiago, kaya alam niya kung saan maaaring makakita ng himag. Ginalugad ng binata ang kagubatan hanggang sa marating nito ang kinaroroonan ng mahimalang baging. Pumutol ng kaperasong ugat si Tiago. Dali-daling bumalik sa kulungan ng banakon. Sa kabila ng panganib, pumasok ito sa loob ng kulungan upang gamutin ang sugat ng ahas. Habang pinipiga ni Tiago ang dagta mula sa ugat, kusang lumalapit sa kanya ang banakon na tila alam kung ano ang dala ng binata. Idinikit nito ang bibig sa mga natapong dagta at hinigo. Nakita ni Tiago ang ginagawa ng banakon, kaya itinaas nito ang dinikdik na ugat upang pigain sa bunganga ng ahas. Sa kasamaang palad, bigla siyang sinunggaban. Nakagat sa braso si Tiago dahilan ng agaran niyang pagkahilo. Malayo sa kanilang tahanan ang kulungan at kahit anong pagsigaw ang gawin ng binata, walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Naramdaman nito ang mahinang paggapang ng kamandag mula sa kanyang braso hanggang sa kanyang dibdib. Sinunod nito ang itinuro ng ama. Nanatiling kalmado si Tiago hanggang sa bumagal ang tibok ng pulso. Marahan siyang kumilos para talian ang bahaging kinagat ng banakon. Dahan-dahang gumapang palabas ng kulungan. Nanatili naman sa loob ang ahas habang nakatayo ang ulo nito. Tinitignan si Tiago. Nakaupo ang binata sa paanan ng isang puno habang unti-unting lumalabo ang paningin. Sa isip ni Tiago, ito na ang katapusan para sa kanya. Unti-unting lumalabo ang paningin ng binata. Nahihirapan sa paghinga hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagising ang binata. Nakita nitong nasa loob na siya ng tahanan. Pinupunasan ng ina ang kanyang noo. Habang ginagamot naman ni Mang Elyong ang sugat na natamo mula sa kagat ng ahas. Anong pumasok sa isipan mo at ginamot mo ang sugat ng banakon? Alam mo naman kahit anong kabutihan ang gawin mo, kakagatin at kakagatin ka ng ahas sa oras na makaramdam ng panganib. Pasalamat ka na lang, hindi ganong kalakas ang kamandag na pumasok sa katawan mo. Halos mamatay na ako dun, tay. Tapos kaunting kamandag pa lang yung pumasok. Ang tawag sa kagat na yon, tuyong kagat. Halos walang kamandag ang kagat na yon dahil depensa ang ginawa ng banakon.
Inakala nito na susugurin mo siya, kaya sinunggaban ka niya. Naglalabas lang ng matinding kamandagang mga ito sa tuwing papatay sila ng kanilang pagkain. O hindi kaya naman kapag nakikipaglaban. Maswerte ka pa din. Huwag mo nang uulitin yun ha. Baka sa susunod, hindi na to yung kagat ang abutin mo. Kinabukasan, muling binalikan ni Tiago ang banakon. Nakita nitong tila walang ganang kumilos ang ahas. Tinignan ng binata ang sugat. Napansing namamaga ito. Gagamutin pa sana kita eh. Kaso, balak mo akong patayin eh. Sabay lakad palayo. Laking gulat ng binata nang makarinig ng boses. Hindi ko balak na patayin ka. Batay lang yan sa pagkakaunawa mo. Biglang napahinto ang binata. Nilibot ang tingin sa paligid, ngunit walang ibang taong naroon. Teka, ikaw ba'y nagsasalita? Habang papalapit sa banakon. Meron ka pa bang ibang nakikita dito? Dalawa lang naman tayo ah. Nanlaki ang mga mata ni Tiago. Nang makita nito, nakatayo na ang banakon sa kanyang harapan. Sa hindi malamang dahilan, nakalabas ito sa kulungan. Oh, paano ka nakalabas? Sarado yung pinto ah. Habang naglalakad patras. Hindi mo ako lubusang kilala. Hoy mortal, kung sa tingin mo, pangkaraniwang ahas lang ako, nagkakamali ka. Makailang beses pang kinusot ng binata ang kanyang mga mata. Sinampal-sampal ang sarili para lang mapagtanto na hindi siya nananaginip. Anak ng, Epekto ba to ng kagat mo? parang umakyat na yata sa utak ko yung lason. Nakakarinig ako. Nakakakita ako ng kung ano-ano. Naku, hindi nga ako namatay pero nababaliw naman ako. Akmang lalakad na sana palayo. Nang bigla siyang patirin ng banakon gamit ang mahaba nitong katawan. Aray ko naman! Para saan naman yun? O ano, naniniwala ka na sa akin? Pero paano nangyaring nakakapagsalita ka? Tapos naiintindihan pa kita. Ang kagaya ko, isang uri ng engkantong hayop. Isa lang ako sa libo-libong naninirahan dito sa mundo nyo. Dahil sa unti-unting pagkasira ng aming natural na tirahan sa kabilang dimensyon, nagpasya kaming pumunta sa mundo nyong mga tao. Teka, kung isa kang engkanto, di dapat may kapangyarihan ka. Saka, ahas ba talaga yung totoo mong anyo? Nakakatakot eh. Mas mabuti nang makita mo ko sa ganitong anyo. Kesa sa totoo kong pagkatao, mas matatakot ka. Isa pa, sanay ang mga tagamundo sa itsura kong ito. Kaso lang, pinapatay kami ng mga kauri mo eh. Dahil sa taglay naming kamandag, mapanganib para sa inyo. Hindi mo naman masisisi yung mga tao. Natatakot lang sila sa mga kagaya mo eh. Hindi kasi nauunawaan ng karamihan sa amin ang inyong buhay. Para sa amin, pag nakakita ka ng ahas, kailangan patayin eh. Makamandag man o hindi. Naglakad ito papunta sa kulungan at binuksan ang pintuan. Hindi na ako babalik sa mabahong lugar na yan. Kapag pinilit mo kong ikulong dyan, tutuluyan na kita. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko lang yung dinikdik na ugat ng himag. Teka, nasa na ba yun? Ito. Ewan ko lang kung kakatas pa to ha. Hindi mo na kailangan yan. Nasipsip ko na ang katas mula sa ugat. Ang kailangan na lang para tuluyang gumaling ang sugat ko ay ang dugo mo. Bagay na ikinagulat ng binata. Dugo ko? Bakit? Anong meron sa dugo ko? Hindi nakakamatay na kagat ang binigay ko sa'yo. Kung hindi isang kagat na makakapagsalin ng aking kakayahan na magpagaling sa isang nilalang. Nagkataong walang mas maliit na hayop na pwede kong lunukin, kaya ikaw ang kinagat ko sa pag-asang mauunawaan mo. Pero nagkamali ako eh. Pinangunahan ka ng takot. Dahil doon nawalan ka ng malay. Teka sandali nga. Kagat na hindi nakakalason. Paano ako maniniwala sa'yo?
Mahirap ipaliwanag sa isang kagaya mo ang sinasabi ko. Bakit hindi mo na lang ipatak ang dugo mo sa sugat ko? Kumuha ng maliit na kutsilyo si Tiago. Sinugatan ng palad. Ipinatak nito ang dugo sa sugat ni Banakon. Nung una ay walang nangyari. Ngunit kalaunan ay nakita nila. Unti-unting nagbabalik ang kaliskis sa dati habang naghihilom ang sugat. Paano nangyari to? Bakit nakakapagpagaling yung dugo ko? Masyado kang makulit ano? Kakapaliwanag lang eh. Ang binigay kong kamandag sa'yo ang siyang dahilan kung bakit ako gumaling. Sa tuwing magkakasugat, naghahanap kami ng mas maliit na hayop upang salina ng kamandag. Pagkatapos kinakain namin yon para pumasok sa katawan namin ang lunas na dala ng pinaghalong dugo ng aming pagkain at kamandag. Sa pamamaraang yan, napapagaling namin ang anumang pinsalang natatamo. Kung ayaw mong bumalik sa kulungan, hayaan na kita makalaya. Pero huwag kang babalik sa palayan ha. Natatakot sa iyo yung mga tao eh. Hindi na ako babalik sa lugar na yun, no? Masyado nang mapanganib para sa kagaya ko. Maiba ko. Wala ka bang pamilya, asawa, kamag-anak o kaibigan? Wala na sila. Namatay sila sa una naming tirahan. Dahil na din sa pangangaso. Kung ganun, saan ka titira? Hindi ka naman pwede dito sa bahay. Baka makita ka ni tatay, huhulihin ka nun. Biglang nagliwanag ang katawan ng ahas. Unti-unti itong lumiit. Bumilog ito. Naging medalyong ginto na parang nakapalupot na ahas. Sa bulsa mo, ito ang pinakaligtas na lugar para sa akin. Walang makakalam kung nasaan ako. Hindi rin kita maintindihan, no? Gusto mong manatili sa aming mga tao. Gayong kami mismo ang dahilan kung bakit kayo nauubos. Naniniwala lang ako sa kasabihan yung mga tao. Dumikit ka sa mga kalaban mo para hindi ka niya makita. Bahala ka nga sa buhay mo. O siya, may gagawin pa ako. Magpapakawala kami ng mga ahas sa kabundukan ngayon ha. Ilalagay na lang kita sa bulsa ko. Hindi na sumagot ang Banakon dahil naramdaman nito ang presensya ni Mang Elyong. Unang tinignan ng binata ang kulungan ng nahuling ahas. Nagulat ito dahil wala na ang Banakon sa loob. Tiago, anong nangyari sa Banakon? Pasensya na po tay. Hindi ko po naagapan eh. Namatay po yata siya kagabi. Kung sabagay, medyo malalim ang sugat na natamo ng kawawang Banakon. O siya, isilid mo na sa makatsa ang ilang sawa. Ako nang bahala doon sa may kamandag. Matapos ay lumakad ang mga ito papunta sa kabundukan kung saan nila pinakawalan ang mga ahas. Pagkarating doon, sinalubong sila ng mga putok ng baril. Mukhang meron pa rin mga mangangasotay ah. Hindi sila natatakot oh. Kahit meron parusa kapag nahuli sila. Hayaan mo, papasan ba't mauhuli din ng mga yan? Ang gawin mo na lang, huwag silang tularan. Sige na, pakawalan mo na ang mga ahas. Nang makabalik na tayo, may mga kailangan pa akong atupagin sa bukid. Ngunit nang pabalik na ang mga ito sa kapatagan, nakasalubong nila ang pangkat ng mga mangangaso sa pangunguna ng dating kasamahan ng matanda, si Gabriel. O Mang Elyong, himala at nandito kayo. Akala ko ba, huminto na kayo sa pangaso? Oo, Gabriel, matagal na kaming huminto. Naparito lang kami upang magpakawala ng mga nahuli naming ahas sa kapatagan. O siya, mauna na kami ha. Marami pa akong gagawin, mag-iingat ka. Dahil medyo maraming napakawalan na Banakon sa lugar na ito. Nanguhuli kayo ng mga ahas sa kapatagan para pakawalan sa kabundukan. Gasino lang ang kita doon ah. Nabubuhay ba kayo doon? Bakit hindi na lang kayo bumalik sa pangaso? Ang totoo, wala kaming kinikita sa gawain ito eh. Pero maraming paraan para kumita ng pera. Hindi lang sa pangangaso ang alam kong pangkabuhayan.
Sabay lakad palayo. Kung sa bagay, matanda ka na din eh. Medyo mapurol na ang asinta mo. Tama lang na magretiro ka na. Pero ako, hindi kami titigil hanggat hindi nahuhuli ang isang hayop na dito naglalagi sa kagubatan. Natigilan si Mang Elyong sa mga narinig. Masyadong mataas ang pangarap mo, Gabriel. Hindi mo kailanman mauhuli ang nilalang na yon dahil kulang ka sa pag-unawa sa mga bagay-bagay. Noon pa man sinabi ko na sa'yo, ang pangangaso, hindi lang pagpatay ng mga hayop, isa itong ritual. Kailangan mong pasalamatan ng anumang biyayang nakukuha mo sa kalikasan, bagay na ni minsan hindi ko nakita sa'yo. Sabay lakad palayo sa lugar. Mukhang nabara mo na naman yung mayabang na yun, Tay. Buti nga sa kanya. Napakataas kasi ng ere. Sobrang hangin kung magsalita. Yan ang mga tao na hindi mo dapat tolaran. Nasanay na sa ganyang pamumuhay si Gabriel. Simula pa nang nabubuhay ang kanyang ama. Wala nang ibang alam na hanap buhay ang taong yan kung hindi ang mga aso. Kung sa bagay, hindi mo rin naman masisisi, Tay. Paano nga namang bubuhayin ng pamilya mo kung wala kang paraan para mapakain sila? Eh di kung ano yung nakagisnan, yun lang yung gagawin ng tao. Pagsapit ng hapon, nagpunta sa baryo ang binata upang makipag-inuman sa mga kaibigan. Narinig nito ang usapan ng ilang kalalakihan. Ayon sa mga ito, may isang hindi kilalang hayop ang nananalakay sa kanilang baryo. Ang kadalasang nabibiktima, mga batang naglalaro sa daan. Dagdag pa ng mga ito, hapon kung sumalakay ang nilalang, dinadagit nito ang biktima upang dalhin sa kung saan. Nakikinig lang si Tiago ng mga sandaling iyon nang bigla siyang tawagin ng isa sa mga kaibigan. Uy, Tiago, narinig mo ba yung sinabi nila? Hindi ba dalubhasa kayo ng tatay mo sa paghuli ng mga ligaw na hayop? Medyo napalakas ang boses nito, kaya narinig sa kabilang lamesa. Yang ka na naman, Mitoy. Kahit kailan talaga, hindi ka marunong magbaba ng boses mo. Narinig tuloy tayo. Papalapit na sa kanila ang isa sa mga kalalakihan. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung anak ni Mang Elyong, hindi ba? Kayo yung humuli sa malaking banakon kina Mang Matias. Oo, tama ka. Anak nga ako ni Elyong. Anong maitutulong ko sa'yo? Ako si Dante, anak ng kapitan sa kabilang barangay. Malaking problema ng tatay ko ang nilalang na sumasalakay. Hindi na halos lumalabas yung mga tao, kaya naapektuhan na mga hanap buhay nila. Kung talagang magaling kayong mga aso, bakit hindi nyo subukan puntahan at tuliin ang nilalang na sinasabi ko? Hindi ako sigurado kung papayag si tatay. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Mukhang hindi tayo nagkalinawan. Ang sabi ko, anak ka ng kapitan. Anong paki ko? Ikaw ang nangangailangan ng tulong, kaya matuto kang magpakumbaba. Ganun pa man, hindi ko tatanggihan ang paghingi mo ng tulong kahit napakaangas ng datingan mo. Akala mo kung sino ka, ano? Aba, sira ulo pala to eh. Baka gusto mong mapatay dito ngayon. Sige nga, bakit hindi natin subukan? Gawin mo! Tumayo ang binata sa harapan nito. Dahan-dahang napaatras si Dante. Saka palang namalaya ng kausap na hindi biro ang pangangatawan ni Tiago. Bukod sa matangkad ay matipuno. Napatingala na lang si Dante habang nakikipag-usap. Anong problema? Akala ko ba papatayin mo ako? Bakit parang nakakita ka ng multo? Yan ang hirap sa inyong mga anak ng politikong nakaupo eh. Akala nyo sa mga tatay nyo, mga Diyos na hindi bumababa sa trono. Puro kayo kayabangan. Pero kulang naman kayo sa gawa. Gaya lang din ang mga magulang nyong mahilig mangako sa tao. Sabay labas ng tindahan.
Sa ngayon nanalo ka. Pero sa susunod, huwag mo nang hilingin na magkita pa tayo sa susunod. Dahil kung sakali, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Naku, Tiago. Alam mo ba kung ano yung ginawa mo? Maraming kakilala si Dante. Baka mamaya tambangan ka ng mga yan eh. Kilala ko yung taong yun. At gaya ng sinabi ko kanina, puro lang sila salita. Tignan natin kung talagang tatambangan niya ako. Pag-uwi nito sa tahanan, kinausap ng binata ang ama tungkol sa nangyari. Ngunit laking gulat ni Tiago. Nakarating na pala ito sa kaalaman ng kanyang ama. Alam ko na ang tungkol sa bagay na yan. Lumapit na rin sa akin si Kapitan Ferrer. Kaya nga maganda ka. Dahil bukas ng umaga kakausapin natin siya. Talagang magkikita pa pala kami ni Dante. Napakayabang talaga ng anak ni Kapitan Ferrer. Bakit naman kasi? Ano bang ginawa sa'yo ng taong yon? Wala naman, tay. Pinakitaan lang ako ng kayabangan pero hindi naman nagkagulo eh. Magkakagulo pa lang kung sakali. O ikaw, makinig ka sa akin mabuti ha. Huwag mo nang patulan ng isang yon. Palibasa, lumaking nasusunod ang layaw. Sige na, magpahinga ka na. Maaga tayong aalis bukas. Kinabukasan pagdating sa kabilang barangay, kaagad hinarap ni Kapitan Ferrer ang mag-ama. Pinaliwanag nito ang mga nangyayari. Sa inala ko, isang malaking ibong mandaragit ang kumukuha sa mga bata dito sa amin. Hindi lang bata ka, Ilyong, kundi maging maliit na kambing. Kahit ang baka, hindi nakakaligtas. Meron bang nakakita ng nilalang na yon? Paano nyo nasabing dinadagit ang mga biktima? Bago mawala ang mga bata, nakakarinig ng malakas na pagaspa sa mga magulang. O hindi kaya naman, biglang lumalakas ang hangin. Maaari mo bang sabihin, Kapitan, kung saan huling nangyari ang insidente? Maaari ko kayong dalhin sa lugar, pero kumain muna tayo. Lalamig ang hinanda kong almusal. Medyo malayo sa kabisera ang pinangyarihan. Habang kumakain lumabas ng silid si Dante, kaagad napatitig kay Tiago. Tumangulang ang binata, bagay na kinainisan ni Dante. Walang iya ka. Anong ginagawa mo dito? Wika ni Dante, sabay dampot ng kutsilyo. Kumalma ka. Hindi ba nangingi ka ng tulong sa akin kahapon? O ito na kami. Anong problema mo? Ang mabuti pa, bitawan mo yung kutsilyo at baka masaktan mo lang yung sarili mo. Talagang napakayabang mo, ha? Pasalamat ka. Nandito si tatay. Kung wala, kanina pa kita. Lumayas ka sa harapan ko, Dante. Hindi to ang oras para pairalin ang kayabangan mo. Kahit kailan talaga bastos ka. Dali-daling lumabas ng tahanan ang binata habang nagkakamot ng ulo. Tumingin pa ito kay Tiago, nag-iwan ng isang babala. Mamaya ka sa akin. Tumayo si Kapitan Ferrer. Nilingon ang anak. Dali-dali itong tumakbo palabas ng bakuran. Pasensya ka na sa anak ko, iho. Talagang mali ang pagpapalaki ng kanyang ina. Bueno, tapos na ba kayong kumain? Tapos na, Kapitan. Maaari na tayong lumakad. Tumuloy na ang mga ito sa huling pinangyarihan ng insidente. Nagulat ang mag-ama dahil isa itong tahanan na napapalibutan ng makapal na gubat. Ito ang bahay ng mag-asawang Juan at Lilia. Kaso lang wala na sila sa lugar. Natakot na maulit pa sa iba nilang anak ang nangyari. Dito sa bakurang ito mismo kinuha ang kanilang bunsong anak. Tiago, ikutin mo ang paligid. Maghanap ka na mabakas. Maging palatandaan ng malaking ibon. Alam mo na ang gagawin. Naglakad sa paligid ng tahanan si Tiago. Naghanap ito ng mga palatandaan. Ngunit wala ni isang nakita ang binata. Hoy,
Ano bang hinahanap mo, Tiago? Tanong ng banakon. Nagagawa nitong makipag-usap sa pamamagitan ng isipan. Mga palatandaan ng malaking ibon. Tugon ni Tiago. Hindi ka makakakita nun dito. Dahil hindi naman ibon ang kumukuha sa mga bata. Hindi ibon? Teka, anong ibig mong sabihin? Dun banda. Ayun o, tumingin ka dun. Tumingin ka sa gawing yun. Nakikita mo ba ang malaking puno ng nara? Lapitan mo ito at siguradong magugulat ka. Sinunod ni Tiago ang sinabi ng banakon. Pagkalapit nito sa puno, nagtaka ang binata dahil may kung anong nakaumbok sa mismong katawan nito. Sa unang tingin, hindi mo mapapansin. Pero sa oras na lapitan mo ito, mapapansin mo ang hindi pangkaraniwang umbok. Ano yung bagay na yan? Bakit hindi mo subukang suntukin? Sige na, gawin mo. Wika ng banakon. Sinuntok ito ni Tiago. Laking gulat ng binata. Biglang umatungal ang nilalang na nagbabalat kayo sa katawan ng puno ng nara. Isang uri ng engkanto na may hawig sa hunyango. Ikaw ba ang kumukuha ng mga bata sa lugar na to? Habang hawak-hawak sa leeg ang nilalang. Hindi ako. Pero pwede kong ituro sa inyo kung sino. Ano yung hawak-hawak mo, Tiago? San mo nahuli ang nilalang na yan? Dito lang po tay. Nagtatago sa puno ng nara eh. Pwede niya daw tayong ituro sa nilalang na kumukuha ng mga bata. Maging si Kapitan Ferrer ay nagulat sa nasaksiyan. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang totoong engkanto. Anong balak yung gawin sa isang yan? Mamaya, manakit pa yan kung bubuhayin nyo eh. Mas mabuti kung papatay na lang. Patayin. Yan ang palaging unang pumapasok sa isipan natin. Sa oras na makakita tayo ng nilalang. Maging hayop na hindi pamilyar eh. Bakit kailangan patayin? May ginawa na ba sa'yo, Kapitan? Wala pa naman na. Nag-iingat lang ako, Ka Elyong. At isa pa, ako ang kapitan ng barangay na ito. Kaya ako ang masusunod. Pasensya na, Kapitan. Pero hindi na kami sakop ng iyong pinamumunuan. Pinakiusapan mo kami para hulihin ang nilalang na namiminsala sa inyo. Kami ang nanghuhuli, kaya kami ang magpapasya kung ano man ang gagawin sa kanila. Hindi na nakapagsalita ang kapitan. Sa halip ay umalis na lang ito sa lugar. Kagad namang sinabihan ni Mang Elyong si Tiago na hindi dapat malaman ng karamihan. Ako na po ang bahala dun, tay. Mauna na po kayo sa bahay. Dalhin niyo ang hunyango. Sabay abot sa ama ng hawak na nilalang. Sinundan nito si Kapitan Ferrer. Habang nasa daan, kinakausap nito ang alagang banakon. Uy, narinig mo yung sinabi ni tatay, di ba? Hindi ko alam yung gagawin ko eh. Paano kaya natin siya mapapakiusapan na wag magsalita? Hindi naman pwedeng gulpiin yung kapitan. Ako nang bahala. Magtiwala ka sa akin. Bilisan mo na. Bago pa siya makarating sa tahanan. Dali-daling naglakad ang binata hanggang sa maabutan nito ang kapitan. Kapitan, sandali lang po. May itatanong lang ako. Huminto ang kapitan. Hinarap ang binata. Ang akala ko ba, kayo na ang bahala. Oo, kami na po ang bahala doon, kapitan. Kaso, may isang bagay lang akong gustong ihabilin sa inyo eh. Nakikiusap po ako. Biglang lumitaw sa likod ni Tiago ang malaking banakon. Nanlaki ang mga mata ng kapitan dahil noon lang siya nakakita ng isang higanteng banakon. Eh, kihante, asa ba naging ka ng banakon mo? Na ang ibig sabihin ay saan nanggaling ang banakon na yan.
Alaga ko po siya, Kapitan. May papakiusap lang po sana ako sa inyo. Yung nakita nyo kanina, pakiusap po sa inyo lang. Huwag po makakarating kahit kanino. Pwede bang atin-atin na lang yun? Habang pinapagpag sa kanyang kamay ang alagang banakon. Wala problema. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang nakita ko. Ilayo mo lang sa akin yung banakon mo. Kung ganun may kasunduan tayo. Sa oras na makalabas ang balitang to, alam nyo na ang mangyayari. Matapos ay umalis na ito. Bumalik sa kanilang tahanan. Pagdating ng binata, nakita nitong kinakausap ng ama ang hunyango. Ano tay? May napiga ka na ba? Madali naman palang kausap ang isang to eh. Oo, nasabi niya sa akin kung anong nilalangan nangunguha ng mga bata. Hindi nga malaking ibon, kung hindi isang aswang. Ayon din sa hunyango, matagal na siyang nakatira sa punong iyon. Kaya nakita niya ang lahat ng nangyari nung araw ng kunin ng nilalang ang anak ng mag-asawa. Aswang! Mukhang magkakaroon pa ako ng inkwentro sa mga aswang. Ito din ang unang pagkakataon na makakarap ko ang isang aswang kung sakali. Kahit ayaw ko, walang magagawa eh. Mukhang kakailanganin natin ang tulong nila Gabriel. Subukan mo silang hanapin sa bayan, Tiago. Nang gabing iyon ay lumakad si Tiago para hanapin si Gabriel, maging ang mga kasama nito. Natagpuan ng binata ang hinahanap sa isang pasugalan. Akmang papasok na sana ito nang bigla siyang pigilan ng nagbabantay. Pasensya na. Hindi pwedeng pumasok ang hindi kilala ng aking amo. Ganun po ba? Pakisabi na lang po sa lalaking yun, pinapatawag siya ng tatay ko. May ipapagawa sa kanya. Nilingon ng bantay ang tinuturo ng binata. Si Gabriel. O sige, ikaw na magsabi. Pero duda ako kung harapin ka niya, ha? Abala siya sa pagsusugal. Tumuloy si Tiago at nilapitan si Gabriel. Gabriel, gusto ka daw makausap ni tatay. Mukhang may ipapatugis sa'yo. Nag-angat ng tingin si Gabriel. Walang pagdadalawang isip na tumayo. Mamaya mo na sabihin sa akin ang detalye. Mga bata, ituloy niyo muna ang kasiyahan. May importante akong gagawin. Walang pag-uusap na nangyari sa dalawa habang nasa daan. Pagdating sa tahanan nila Tiago, saka pa lamang nagsalita si Gabriel. Hindi mo ko pinapatawag ng walang mabigat na dahilan, Kailyong. Pagsalita ka. Anong problema? Bago ko sabihin sa iyo ang lahat, gusto kong makita mo ang nilalang na ito. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Lalo pa nang magpakita ang hunyango sa kanya. Isang hunyango. Bakit meron ka dyan? Panandalian lang ang pananatili ng nilalang na yan sa akin. May kaugnayan siya sa ipapagawa ko sa iyo. Ang hunyango na yan, ang nakakita sa nilalang na ipapatugis ko. Alam kong meron kang kakayahan na makita ito mula sa mga mata ng iba. Matagal ka nang nagretiro, pero matalas pa rin ang pag-iisip mo, Kailyong. Bueno, hayaan mong ako na mismo makakita ng itsura ng hayop na tutugisin ko. Kinuha nito sa kulungan ang hunyango. Tinitigan sa mata. Laking gulat ni Tiago. Nagbago ang mga mata ni Gabriel. Naging katulad ito ng sapusa. Taglay ng taong yan ang bertud ng musang. Meron siyang katangian na tumingin sa nakaraan ng isang nilalang sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata nito. Hindi naman nagsalita si Tiago. Patuloy lang itong nakiramdam sa ginagawa ni Gabriel. Maya-maya pa, binitawan na nito ang hunyango. Napatingin ng nakakaloko kay Mang Ilyong. Aswang ang ipapatugis mo sa akin, Kailyong. Sigurado ka ba? Tanong ni Gabriel.
Gagawin mo ba o hindi? Alam mo na yan ang pinakagusto ko. Alam ko na din kung saan matatagpuan ang nilalang. Kaya ikaw bata, kung gusto mong sumama, maganda ka na. Isama mo din ang alaga mong banakod. Nagtaka si Mang Elyong sa sinabi nito. Banakon. Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Ay nako, pasensya na. Hindi pa pala nasasabi ng anak mo. May alagang engkantong banakon si Tiago. Napatingin ng matanda kay Tiago na noon ay pasipol-sipol lang sa sulok. Opo, totoo po yung sinasabi niya. O ikaw, pwede ka nang lumabas. Nabuko tayo eh. Lumabas ang malaking banakon mula sa kanyang bulsa. Bagay na kinagulat ng matanda. Hindi ba yan yung banako na nahuli natin sa palayan ni Mang Matias? Ang akala ko ba, patay na yan? Hindi ko na po nasabi sa inyo eh. Dahil alam kong hindi naman kayo maniniwala. Pasensya na po kayo tay ah. Ay nako, may magagawa pa ba tayo? O siya, bilisan mo na. Nang masagawa na natin ang plano. Tara, tara. Kanina pa ako nangangati dito. Dalian yung dalawa. Pinasok ng mga ito ang kagubatan sa pangunguna ng Ginoo. Hanggang sa marating ng mga ito ang isang maliit na pamayanan. Dito susunod na sasalakay ang aswang. Magpapalipas tayo ng magdamag dahil hindi naman sumasalakay ang aswang na yon kapag gabi. Wala nang bata sa labas ng mga kabayan. Mag-aantay lang tayo. Umakyat sa puno si Tiago kasama ang alagang banakon. Naidlip ito sandali habang nag-aantay ng pagsikat ng araw. Maya-maya pa, unti-unting nagkakabuhay ang maliit na nayon ng mga katutubo. Isa-isang naglalabasan ang mga bata upang maglaro. Para sa tatlo, ito na ang kanilang pinakahinihintay. Bumaba sa puno si Tiago. Naupo sa tabi ng ama. Maging alisto ka lang, Tiago. Anumang oras, darating na ang hinahanap natin. Ayon pa sa matanda, batay na din sa mga pangyayari. Sumasalakay ang nilalang bago lumubog ang araw at bago din sumikat sa umaga. Tahimik na nakamasid si Gabriel hanggang sa bigla itong napatayo. Bumunot ng palaso mula sa likuran. Inumang ito sa malayo. Saka pa lamang napagtanto ni Tiago kung ano ang pinupunterya ng Ginoo. Nakita nito ang isang nilalang. Mabilis na bumubulusok paibaba. 3 palaso ang sunod-sunod na pinakawala ni Gabriel. Tumama ang lahat ng ito sa katawan ng nilalang, dahilan para bumagsak sa lupa. Sandali lang. Bago natin patayin ang nilalang, lilinawin ko. Sa akin ang pangil. Bahala ka sa gusto mo. Walang makikipag-agawan sa'yo. Mabilis na tumakbo ang dalawa. Sa pag-aakalang mabilis nilang mapapatay ang nilalang, tuloy-tuloy na sumugod ang binata. Sinubukan pa itong pigilan ni Gabriel. Kaso nga lang huli na. Pagkalapit nito sa nilalang, pinagaspas nito ang pakpak. Dahilan para tamaan ang binata at tumalsik sa malayo. Nakalimutan kong sabihin. Malakas ang hampas ng mga pakpak nila. Ano, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo nabali yung balikat ko pero kaya ko pa. Gumapang ang banakon sa kanyang katawan. Umilaw ang mga mata ng higanting ahas. Dali-daling sinugod ang nilalang. Kinagat ito ng ilang ulit bago tuluyang bumalik sa kinaroroonan ni Tiago. Mag-antay lang tayo ng ilang minuto. Kusang babagsak ang katawan ng aswang na yan sa oras na kumalat ang kamandag ko. Mapapakinabangan din pala ang alaga mo, Tiago ah. Magaling! Huminto na sa pagkilos ang nilalang. Tapusin na natin to. Mabuti na lamang at wala masyadong tao sa lugar, kaya hindi nakita ang kanilang ginawa.
Nilapitan ng binata ang naghihingalong nilalang. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita ito ng totoong aswang. Ganito pala yung itsura nyo, no? Ulo ng baboy, katawan ng tao, tapos may pakpak ng paniki. Habang sinisipa ang nilalang. Hindi lahat ng aswang ganyan ang itsura, Tiago. Isa lang yan sa marami nilang uri. Matapos ay pinugot nito ang ulo ng nilalang upang kunin ang malaking pangil. Mabuti naman at nagawa niyong mapatay ang nilalang na ito. Pero sa palagay ko, hindi siya nag-iisa. Ano, Gabriel? May bago ka ng pagkakakitaan kaysa sayangin mo ang buhay mo sa pagpatay ng mga nanganganib ng maubos na hayop. Bakit hindi ka na lang maging tagatugis ng aswang? Magiging manunugis lang ako kung babalik ka sa pagiging mangangaso. Masyado nang matanda si tatay para gawin yan. Ako na lang ang ayain mo. O sige, wala problema. O siya, mauna na ako ha. Hanggang sa susunod na misyon, Tiago. Kapala, ingatan mo ang alaga mong banakod. Matapos ang kaganapang iyon, sinanay ni Mang Ilyong ang anak sa paggamit ng pana sa pagiging manunugis. Maliban pa sa trabahong ito, nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Paminsan sumasama sa kanila si Gabriel, lalong-lalo na kung may kakaiba sa kanilang pupuntahan. Sa paglipas ng panahon, nakilala ang grupo nila Tiago sa lugar bilang manunugis ng banakon. Ngunit para sa kanila, may mas malalim pa itong obligasyon. Ito ay pangalagaan ang wastong balanse ng kalikasan sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga hayop gaya ng mga makamandag na ahas. Ipinapakita sa kwentong ito na hindi lang peste ang mga banakon, kaya hanggat maaari, wag na wag silang papatayin. Tumawag ng mga tao na may alam sa panghuhuli sa kanila. Palaging tandaan na hindi lahat ng hayop na nakikita ay normal.